Sa bawat baryo, laging may tinatagong lihim. May mga kwento ng mga nilalang na hindi basta-basta nakikita ng mata ng karaniwang tao, at may mga anino na dumadaan sa gabi na kahit aso ay hindi naglalakas loob na tahulan. Pero higit sa lahat, may mga kasalanan ang tao na akala nila'y nililibing ng panahon, hanggang sa dumating ang araw na sila mismo ang babalikan nito. Sa baryo ng San Lazaro, kilala noon si Mateo bilang isang batang walang halaga. Anak siya ng isang mahirap na magsasaka, at lumoki siyang tinutukso, minamaliit at iniiwasan ng halos lahat. Sabi ng iba, malas daw siya. Sabi naman na matatanda, may sumpa ang dugo ng kanilang pamilya. Bata pa lang si Mateo, dama na niya ang bigat ng salitang takwil. Walang gustong makipaglaro sa kanya, walang gustong makisama. Kahit sa simbahan, ramdam niyang palihim siyang pinandidirihan. Kaya't habang lumalaki siya, natutunan niyang umalis, lumayo at maghanap ng buhay sa malayong lugar. Ngunit ang nakaraan ay parang aninong sumusunod. Kahit saan ka magpunta, dala-dala mo ito. At matapos ang halos 10 taon, heto si Mateo, bumabalik sa baryo na minsang itinakwil siya. Hindi dahil sa pangungulila, kundi dahil sa isang bagay na hindi niya na kayang ipaliwanag. May tawag na naririnig siya tuwing gabi, isang boses na pabulong na dumadaan sa hangin. Bumalik ka, at sa tuwing sinusubukan niyang baliwalain, mas lalo lamang itong lumalakas, hanggang hindi na siya nakatulog, hindi na siya mapalagay. Sa unang gabing muli siyang nakatuntong sa San Lazaro, kakaiba agad ang kanyang napansin. Tahimik ang baryo, pero hindi iyon ang uri ng katahimikan na nakapapawi ng loob. Isa itong katahimikan na tila may tinatago, tila may kinikimkim na takot ang bawat bahay na nakasarado ang bintana kahit 6:00 pa lang ng gabi. Wala ring naglalakad sa daan, kahit deti ay puno ito ng nakakantahang kabataan at mga batang naglalaro. Arabang ang baryo ay natutong huminga ng dahan-dahan, nagtatago mula sa kung anumang nasa dilim. Sa gitna ng malamig na hangin, muling nagpakita si Thomas, ang kaisa-isa at matalik na kaibigan ni Mateo noong bata pa siya. Kung wala si Thomas noon, marahil matagal nang sumuko si Mateo sa pait ng mundo. At ngayong bumalik siya, si Thomas pa rin ang unang sumalubong sa kanya. Mateo, hindi ko akalain na tutuparin mo yung sinabi mo noon. Nakangiti si Thomas habang mahigpit siyang yakap. Sabi ko na nga ba, babalik ka rin dito. Ngumiti si Mateo, pero may bigat sa kanyang mga mata. Hindi ko nga alam kung tama bang bumalik pa ako, pero may kailangan akong harapin dito. Doon nagsimula ang kanilang mahabang paglalakad, at habang dumadaan sa mga date nilang pinaglalaruan, saglit na nawala ang bigat ng damdamin ni Mateo. Nagbalik ang mga alaala, pagtakbo sa palayan, pagtawa sa gitna ng ulan, at pagtakip ng mga bituin sa gabi habang nangangarap na sana, balang araw, hindi na siya iba. Sa piling ni Thomas, kahit paano'y muling nadama ni Mateo na tao siya, na may saysay pa rin ang kanyang pagbabalik. Pero sa gitna ng kanilang mga tawa, biglang tumigil si Thomas. Napatingin siya sa likod ng mga punong malapit sa liblib na daan. Mateo, nakita mo ba yun? Mahinang tanong niya. Saglit na napatigil din si Mateo. Sa gilid ng kanyang mga meta, may dumaan, isang aninong mabilis, mahaba, at hindi pangkaraniwang anyo. Tila tao, pero hindi lubos na tao. At bago pa man niya masigurado, naglaho itong parang usok. Hey, baka aso lang yon. Pilit na tawa ni Thomas, bagaman baka sa kanyang mukha ang hindi mapigilang takot. Ngunit si Mateo ay nanatiling tahimik. Sa kanyang dibdib, muling bumalik ang pamilyar na kilabot. Alam niyang hindi basta hayop ang nakita nila. Kinagabihan, habang nasa maliit na kubo na tinutuluyan niya, narinig ni Mateo ang mga aso ng baryo. Hindi ito normal na taho. Hindi ito basta sigaw ng mga hayop na nakakita ng estranghero. Ito ay sabay-sabay, malakas, at puno ng pangamba. Ang tunog ay paulit-ulit, hanggang maramdaman niya na ang mismong hangin sa paligid ay lumalamig ng sobra at ang mga kandila sa loob ng kubo ay kusa na lang namatay. Sa dilim, muling narinig ni Mateo ang tinig, pero ngayon mas malinaw.
Hindi na ito bulong, kundi isang boses na galit at puno ng panunumbat. Bumalik ka para tuparin ang iniwan mong sumpa. Nabigla si Meteo at agad tumayo. Hinanap ang pinagmulan ng tinig. Ngunit wala siyang makita. Ang tanging naroon ay ang sariling refleksyon niya sa sirang salamin. Ngunit nang tumitig siya, hindi na siya ang nakikita roon. Sa halip, isang mukha na nilalang na puno na matatalim na ngipin at pulang mga mata, nakangisi, at tila siya mismo ang kinakausap. Kinabukasan, nagpumilit si Meteo na huwag ipahalata ang nangyari. Ngunit habang kasama si Thomas, napansin niyang kahit ang kaibigan ay hindi na rin ganap na mapalagay. Meteo, may itinatago ka, di ba? Hindi mo lang basta pinili na bumalik dito. Ano ba talaga ang habol mo sa baryo? Tanong ni Thomas, halatang nag-aalala. Napabuntong hininga si Meteo. Tinitigan niya ang malayong bundok na nakapalibot sa baryo. Hindi lang ako basta bumalik ako para tapusin kung ano ang sinimulan noon. Kasi kung hindi, tayo ang tatapusin nila. Bago pa man makasagot si Thomas, bigla may malakas na alingaw-ngaw mula sa kagubatan. Parang daan-daang boses na sabay-sabay humihiyaw. Isang sigaw na puno ng gutom at pagkasabik. At mula sa lilim ng mga puno, unti-unting lumitaw ang kanilang mga meta, hula, kumikislap, at nakamasid mismo sa kanila. Hindi pa man natatapos ang araw ng pagbabalik ni Meteo, malinaw na sa kanya, ang mga aswang ay naghihintay. Sa mga sumunod na araw, ramdam ni Meteo ang malamig na titig ng mga tao sa baryo. Kahit sa liit ng baryo ng San Lazaro, bihira siyang kausapin ng mga kapitbahay. May ilan na pilit ngumiti, pero baka sa kanilang mga mata ang alinlangan. Ang iba na may tahasang umiwas. Hindi na ito bago para kay Meteo. Lumaki siyang sanay sa mga ganung tingin. Pero ngayon, may ibang bigat. Parang hindi lang siya basta takwil, kundi isa ring paalala ng isang lumang kasalanan na pilit na tinatago ng buong baryo. Isang gabi, habang naglalakad siya pauwi mula sa kubo ni Thomas, nadaanan niya ang dalawang matandang babae na nag-uusap sa gilid ng kalsada. Hindi nila alam na naroroon siya. Bakit pa kasi bumalik ang batang yon? Bulong ng isa. Wala namang dinulot ang pamilya nila kundi kapahamakan. Hindi ba't ang tatay niya, siya ang nagsimula ng gulo noon? Sagot ng isa pa, at biglang napatingin sa paligid, para bang may kinatatakutan. At yung sumpa, baka ito na ang simula. Nang marinig iyon, kumabog ang dibdib ni Meteo. Gusto niyang lapitan at tanungin, pero pinili niyang lumakad ng dahan-dahan palayo. Kasi kahit noon pa man, isang tanong ang paulit-ulit na gumugulo sa kanya. Ano ba talaga ang ginawa ng pamilya ko? Hindi niya iyon nakuha kailanman mula sa kanyang ina, na maagang namatay. Ang ama naman niya ay misteryosong nawala isang gabi at hindi na bumalik. Bata pa siya noon, at lahat ng sagot ay nanatiling tanong. Ngunit ngayong bumalik siya, pakiramdam niya ay unti-unti nang lumilitaw ang mga piraso ng katotohanan. Kinabukasan, tumunta siya sa matandang albularyo ng baryo, si Elias, isang payat at puting-puting lalaki na halos wala ng ngipin, pero nananatiling matalim ang mga mata. Pagdating pa lang ni Meteo, ilaalam na agad nito ang dahilan ng kanyang pagbisita. Bumalik ka na nga, sabi ni Elias habang nakaupo sa harap ng isang lumang altar na puno ng mga anting-anting, tuyong dahon at bote ng langis. Alam kong hindi ka mapapanatag hanggat hindi mo naririnig ang totoo. Elias, nautal na sabi ni Meteo, ano ba talaga ang ginawa ng tatay ko? Ano ang sumpa na sinasabi nila? Saglit na tumahimik ang matanda bago nagpatuloy. Ang iyong ama, si Mang Ruben, siya ay hindi lamang magsasaka. Siya ay isang maglolong. Napakurap si Meteo. Ang salitang iyon ay narinig na niya noon bilang alamat, nilalang na may kapangyarihang makipaglaban sa mga aswang, pero itinatakwil ng lipunan. Hindi impossible. Impossible. Humalakhak na mahina si Elias. Kung impossible, bakit ka pa rin dinadalaw ng mga tinig sa gabi? Bakit may aninong sumusunod sa bawat hakbang mo? Tumitig siya kay Meteo. Nasa dugo mo, anak, at ang sumpa ng iyong ama, ngayon, nasa iyo na.
Bago pa man makasagot si Mateo, biglang umihip ang hangin sa loob ng kubo. Umuga ang mga kandila, at mula sa isang lumang kahon, unti-unting lumitaw ang isang bagay. Isang makalumang pulseras na yari sa kahoy at ginto, may nakabawang mutya sa gitna na kumikislap sa liwanag. Ito ang iniwan ng iyong ama, sabi ni Elias, maingat na iniabot ang pulseras. Ang mutya ng lolong. Hindi basta-basta ito. Sa oras na isuot mo, makikita mo ang tunay na anyo ng mga halimaw at makakayanan mong labanan sila. Pero tandaan, bawat kapangyarihan ay may kabayaran. At ang mutyang ito, hindi nito tatanggapin ang taong walang lakas ng loob. Nanginginig ang kamay ni Mateo habang hawak ang pulseras. Ramdam niya ang init na tila dumadaloy mula rito, parang may sariling puso. Ngunit agad niya itong ibinalik kay Elias. Hindi ko kaya. Hindi ako katulad ng tatay ko. Hindi ako bayani. Isa lang akong taong tinakwil ng lahat. Mateo, seryosong wika na matanda, hindi mo na may tatanggi ang dugo mo. Kahit tumakbo ka pa, kahit iwasan mo, ikaw ang tanging pag-asa ng baryo laban sa mga aswang na nagbabalik. Hindi makapagsalita si Mateo. Ang bigat ng katotohanan ay parang tanikala sa kanyang dibdib. Nang lumabas siya mula sa kubo ni Elias, sinalubong siya ni Thomas. Mateo, ano bang nangyayari? Bakit palagi kang ganyan? Para may itinatago sa akin. Ayaw sanang magsalita ni Mateo. Ero kita sa mga mata ng kaibigan ang tunay na pag-aalala. Thomas, may dugo akong hindi ko matakasan. At kung totoo man lahat ng sinabi ni Elias, ako lang daw ang may kakayahang lumaban sa kanila. Nagulat si Thomas, ngunit imbes na tumawa o insultuhin, tumango siya. Kung totoo nga, yan, hindi kita iiwan. Kung haharapin mo sila, haharapin natin sila. Bahagyang gumaan ang pakiramdam ni Mateo, pero hindi nagtagal ay muling bumigat ang hangin sa paligid nila. Sa malayo, may umalingaw-ngaw na sigaw, hindi sigaw ng tao, kundi tila halakhak ng nilalang na gutom. Napalingon silang dalawa, at sa itaas ng bundok, may nakita silang liwanag na kulay pula, parang apoy na naglalakbay sa hangin. Thomas, mahinan ngunit nanginginig na sabi ni Mateo, hindi pa tayo handa. At bago sila makatakbo, dumampi ang malamig na hangin sa kanilang batok. Sa likuran nila, may tumindig na aninong payat at mahaba, nakangisi at nakatitig ng diretso kay Mateo, parang matagal na siyang hinihintay. Habang nakatayo si Mateo sa harap ng nilalang na animoy anino, ramdam niya ang bigat ng lahat ng alaala. Ang mga gabing mag-isa siyang umiyak noong bata pa siya, ang mga panahong pinagtatawanan at nilalayuan siya ng mga tao, at ang pagkawala ng kanyang ama na hanggang ngayon ay hindi niya maintindihan. Lahat ng iyon ay biglang bumalik, parang sugat na muling nabuksan. Mateo, bulong ng tinig mula sa anino, malamig at mabigat. Ang dugo mo ay sa amin. Ang sumpa ng iyong ama ay hindi mo matatakasan. Halos mapaatras si Mateo, ngunit mahigpit siyang hinila ni Thomas. Huwag kang maniniwala diyan. Mateo, hindi ikaw ang sumpa nila. Ikaw ang tao. Kaibigan kita. Tandaan mo yon. Ngunit sa kabila ng mga salita ni Thomas, ang isip ni Mateo ay puno ng alinlangan. Paano kung totoo nga? Ano kung ako talaga ang dahilan ng lahat ng takot na ito? Sa isang iglap, naglaho ang anino, iniwan silang pareho na nanginginig. Ngunit hindi doon natapos. Sa sumunod na gabi, nagsimula ang sunod-sunod na kakaibang pangyayari. Una, may mga hayop sa baryo na natagpuang patay, walang bakas ng dugo, parang pinatay ngunit hindi kinain. Pangalawa, ang mga bata ay nagising mula sa bangungot na iisa ang sinasabi. Nakita raw nila ang isang lalaking may pulang mata na nakatingin sa kanila mula sa bintana. At pangatlo, si Mateo mismo ay palaging nagigising sa gitna ng gabi na may naririnig na humihingal sa labas ng kanyang kubo. Ngunit sa tuwing sisilip siya, walang tao. Habang lumalalim ang mga gabi, lalong lumalaki ang bigat sa dibdib ni Mateo. Sa bawat pag-atik ng mga anino, pakiramdam niya ay siya ang pinagmumulan ng lahat. Lalo na nang muling magsalita ang dalawang matandang babae sa harap ng maraming tao sa baryo. Kung hindi dahil sa batang yan,
Hindi sana bumalik ang mga aswang. Siya ang dahilan kaya muling nagising ang sumpa. Sigaw ng isa. Hindi nakapagsalita si Mateo. Ramdam niya ang mga tingin ng mga tao, hinalo ng takot, galit at pagdududa. Kahit si Thomas ay hindi agad nakaimik, bagamat mahigpit pa rin ang hawak niya sa balikat ni Mateo. Gabi-gabi, binabalot ng dilim ang kanyang isipan. Minsan, iniisip niya na baka mas mabuting umalis na lang, layuan ang baryo at kalimutan ang lahat. Pero sa tuwing naiisip niyang iiwan si Thomas at ang ilang tao na umaasa pa rin, hindi niya magawa. Pero paano kung wala akong kakayahan? Paano kung wala talaga akong silbi? Isang gabi, muling bumalik si Mateo kay Ka-Elias. Hindi ko kaya, Ka-Elias, bulalas niya habang hawak ang mutya. Paano kung hindi ako sapat? Paano kung tama ang lahat ng sinasabi nila? Nasumpa ako. Tumitig ang matanda sa kanya, matalim ang mga mata. Mateo, tandaan mo ito. Ang sumpa ay hindi pumapatay sa tao. Ang takot ang tunay na pumapatay. Kung patuloy mong isipin na wala kang halaga, hindi na kailangang lumaban ang mga aswang. Talo ka na bago pa magsimula. Ngunit bago pa man tuluyang may sara ni Ka-Elias ang usapan, isang malakas na dagundong ang yumanig sa kanilang paligid. Mula sa dilim, may mga aninong dumaan, mabilis at matatalim ang galaw. Tila mga aso ngunit mahaba ang mga kuko. Tumalon ang isa kay Mateo, at sa instant, mabilis niyang nayangat ang mutya. Sa isang iglap, sumiklab ang liwanag mula rito, at ang nilalang ay napaatras, umuungol na parang nasunog. Napahawak si Mateo sa pulso niya, naguguluhan. Hindi niya alam kung paano niya iyon nagawa. Ngunit malinaw sa kanya, ang mutya ay hindi lamang simbolo, ito ay sandata. Pagkatapos ng insidente, nagsimula siyang bantayan ng mga nilalang mula sa dilim. Hindi sila umaatek ng tuluyan, kundi tila sinusubok lamang siya. Isang gabi, habang naglalakad kasama si Thomas, bigla nilang narinig ang mabibigat na yabag sa likuran. Paglingon nila, wala. Ngunit pagharap nila, nasa harapan na nila ang isang batang babae, marumi, maputla, at umiyak. Kuya, tulungan mo ako. Mahina nitong sabi. Agad na lumapit si Thomas, ngunit pinigilan siya ni Mateo. May kakaiba sa batang iyon, ang mga mata niya ay hindi karaniwan. Sa isang kisapmeta, nagdilim ang anyo ng bata at naging isang nilalang na mahaba ang lig at may matutulis na ngipin. Mabilis itong sumugod at sa sobrang gulat, muntik nang tamaan si Thomas. Ngunit bago pa man mangyari, muling nagliwanag ang mutya sa puso ni Mateo at tinulak ang halimaw palayo. Himihingal si Mateo habang nakatingin sa liwanag. Bakit ako? Bakit ako ang pinili? Bulong niya. Dahil ikaw lang ang may dugo na maglolong. Sagot ni Ka-Elias na biglang lumitaw sa dilim, tila matagal nang nagmamasid. At dahil ikaw ang anak ng lalaking minsang nagtaksil sa kanyang kapatiran. Napako si Mateo sa narinig. Nagtaksil? Anong ibig mong sabihin? Ang iyong ama, patuloy ni Ka-Elias, ay isa sa pinakamalakas na maglolong. Ngunit sa takot at sa pagnanais na iligtas ang pamilya, nakipagkasundo siya sa isang makapangyarihang aswang. At ang kasunduan, iyon ang sumpang minana mong gayon. Parang binagsakan si Mateo ng mundo. Ang ama niya matagal niyang hinanap at inasam ay hindi isang bayani, kundi isang traitor. At ngayon, siya ang kailangang magbayad sa kasalanan nito. Pinikit niya ang mga meta, pilit nilulunok ang pait. Paano ko haharapin ang isang laban na bunga ng kasalanan ng iba? Paano ko tatanggapin ang kapalaran na ayaw ko naman? Ngunit bago pa man siya makapag-isip, dumating ang mas nakakatakot na sagot mula sa kagubatan, isang halakhak na kumakalabog sa hangin, malalim, mabigat, at puno ng panunuya. At ngayon, nagbabalik ang anak ng traidor, sabi ng boses. At sa gabing ito, malalaman natin kung karapat-dapat nga ba siyang mabuhay. Muling nanginig ang lupa, at ang mga mata mula sa dilim ay nag-isa-isa na namang kumislap. Ngunit ngayon, hindi lang ilan, daan-daan silang nakatingin, sabay-sabay na nakatuon kay Mateo. At sa gitna ng takot, hindi niya alam kung tatakbo ba siya
o haharapin na ang kapalarang pilit niyang tinatanggihan. Lumipas ang mga gabi at bawat araw na dumarating ay parang lalong sumisikip ang hangin sa baryo. Sa mga puno, may mga ibong biglang nakakandarapang lumipad na tila may kinatatakutan. Sa mga ilog, may naririnig na malalakas na pagkaluskos kahit walang tao. At sa gitna ng gabi, maririnig ang alulong ng aso na sabay-sabay, para bang may kinatatakutan silang isang bagay. Si Meteo, bagaman dala ang mutya ng kanyang ama, ay hindi pa rin panatag. Sa tuwing tinititigan niya ang pulseras, nakiramdam niya ay pinapasan niya hindi lamang ang bigat ng baryo, kundi peti na rin ang kasalanan ng kanyang pamilya. Madalas niyang tanungin ang sarili kung karapat-dapat ba siyang lumaban, o baka siya mismo ang dahilan ng pagbalik ng dilim. Si Tomas ang laging sumasalo sa kanyang mga buntong hininga. Isang gabi habang nagbabante sila sa tabing palayan, nagsalita ang kaibigan. Meteo, alam kong mabigat to para sa iyo. Pero hindi mo kasalanan ang ginawa ng tatay mo. Huwag mong pasanin ang lahat. May laban tayong gayon, pero hindi mo kailangan mag-isa. Napayo ko si Meteo. Pero Tomas, paano kung tama sila? Paano kung ako na ang sumpa? Baka mas lalo ko lang silang ilagay sa kapahamakan. Umiling si Tomas, sabay tinapik siya sa balikat. Kung sumpa ka, hindi kita tatawaging kaibigan. Kung sumpa ka, hindi ka lalaban gayon. Pero nandito ka. Ibig sabihin, mas malakas ka kaysa sa takot mo. Sandaling gumaan ang pakiramdam ni Meteo, ngunit hindi iyon nagtagal. Sapagkat sa malayo, may umalingaw-ngaw na tunog, huni ng mga kuliglig na biglang sabay-sabay tumigil. Sumunod ang pagyanig ng lupa, mahinan ngunit malinaw, parang mabigat na yabag mula sa kagubatan. Kinabukasan, nagtipon ang ilang matatanda sa baryo. Wala na silang ibang nagawa, kundi tanggapin ang katotohanang hindi na sila ligtas. May ilan na nag-all sa balutan, handa ng lisanin ang kanilang tahanan. Ngunit may ilan, gaya ni Elias, na mariing nanindigan. Kung tatakbo tayong gayon, walang saysay. Saan man tayo pumunta, susundan nila tayo. Ang kailangan natin ay lumaban. At ang susi sa laban na ito ay nasa dugo ni Meteo. Maraming peres na mata ang sabay-sabay na tumingin kay Meteo. May ilan na puno ng pag-asa, pero mas marami ang may halong takot at pagdududa. Maging si Meteo ay hindi nakayanan ang bigat ng mga titig na iyon. Parang hinihila siya ng lupa. Gusto niyang maglaho. Kinagabihan, sa kubo ni Elias, sinimulan ni Meteo ang maikling pagsasanay gamit ang mutya. Tinuruan siya ng matanda kung paano makinig sa pintig ng pulseras, kung paano gamitin ang liwanag nito laban sa mga anino. Ngunit sa bawat pagtatangka niya, mabilis siyang napapagod. Sa halip na lakas, mas madalas na panghihina ang nararamdaman niya. Hindi sapat ang lakas ng katawan, Meteo, wika ni Elias. Kailangan mong buuin ang loob mo. Ang mutya ay hindi susunod sa pusong duwag. Napayo ko si Meteo, pawis na pawis at hingal na hingal. Sa gilid, nandoon si Tomas, laging nakabante. Meteo, kaya mo, too. Hindi mo kailangan maging katulad ng tatay mo. Ikaw ang pipili kung sino ka. Ngunit sa likod ng mga salitang iyon, ramdam pa rin ni Meteo ang sugat ng nakaraan. Ang alaala ng mga gabing umiyak siya mag-isa, ang araw na nawala ang kanyang ama ng walang paalam, at ang matagal na pagtanggap ng baryo na siya isumpa. Hindi basta nawawala ang kirot na iyon, kahit anong lakas ng loob ang pilitin niya. Habang nagpupumilit siyang sanayin ang sarili, dumarami rin ang mga palatandaan ng panganib. May mga batang biglang naglalaho at muling nakikita kinabukasan, tulala, walang maalala. May mga puno sa gilid ng baryo na natuyot na parang hinigop ang kanilang buhay sa isang gabi lang. At isang umaga, natagpuan ng mga magsasaka ang malaking bakas ng paa sa palayan. Hindi paa ng tao, hindi rin hayop, kundi parang pinaghalong dalawang nilalang. Meteo, bulong ni Tomas habang tinitingnan nila ang mga bakas. Kung ito man ang kalaban mo, hindi ito basta-basta. Tumingin si Meteo sa malayo, sa kagubatang nakapaligid sa baryo. Doon niya ramdam ang malamig na presensya,
ang titig na hindi nakikita pero nararamdaman. Ang halakhak na narinig niya noon ay parang laging bumabalik sa kanyang pandinig. Isang gabi, habang siya at si Thomas ay nagbabante, bigla silang nakakita ng kakaibang liwanag sa gilid ng ilog. Kulay pula, kumikislap, parang apoy na lumulutang. Mabilis silang nagtago sa likod ng mga damo. Mula sa liwanag, unti-unting lumitaw ang isang nilalang, mataas, kaya't mahahaba ang braso at may mga pakpak na parang paniki. Ang balat nito'y kulay abo at ang mga mata'y nagliliyab na pula. Hindi ito lumapit, pero ramdam nila ang bigat ng presensya nito, para bang pinipiga ang kanilang dibdib. Si Thomas ay halos hindi makahinga. Meteo, yan ba ang hinihintay mo? Yan ba ang aswang na sinasabi nila? Hindi makasagot si Meteo. Inipigilan niyang manginig, ngunit ramdam niyang hindi pa siya handa. Ang mga kamay niya ay nanginginig habang hawak ang mutya. Ngunit imbes na magsalita, bigla siyang nakarinig ng boses sa kanyang ulo, isang tinig na malamig, mabagal, at puno ng panunuya. Hindi mo kami matatalo, anak ng traidor. Hindi ka bayani, ikaw ay simula ng wakas. Napakagat si Meteo sa labi, pilit nilalabanan ang takot. Ngunit bago pa niya magawa ang kahit ano, muling naglaho ang nilalang. Iniwan silang pareho ni Thomas na nanginginig at hingal na hingal. Arabang dumaan sila sa isang bangungot. Pagbalik nila sa kubo, halos hindi makapagsalita si Thomas. Kung ganyan kalakas ang kalaban, paano pa tayo mananalo? Tahimik si Meteo. Sa loob niya, alam niyang tama si Thomas. Hindi pa siya handa. Hindi pa buo ang loob niya. At habang dumarating ang bawat gabi, lalong lumalakas ang presensya ng kaaway. Ngunit isang bagay ang malinaw, hindi na sila makakatakas. Kung hindi niya kakayanin ang kanyang kapalaran, lahat ng tao sa baryo ang magbabayad ng buhay. At sa gabing iyon, habang mag-isa siyang nakaupo, hawak ang mutya, hindi niya maiwasang pumatak ang kanyang mga luha. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng tanong na paulit-ulit na bumabalik. Handa ba talaga akong maging bayani, kung ako mismo ang sugat ng nakaraan? Sa mga sumunod na araw, lalong bumigat ang presensya ng dilim. Ang mga magsasaka ay hindi na pumapasok sa kanilang mga bukid. Ang mga bata halos hindi na pinapalabas ng mga magulang. Lahat ay naghihintay, nanginginig, na parang alam nilang may darating na malaki at hindi nila kayang pigilan. Si Meteo, kahit hawak ang mutya, ay hindi pa rin sigurado sa kanyang sarili. Sa bawat pagsasanay niya, nagagawa niyang magpalabas ng liwanag, ngunit mabilis din itong naupos. Parang apoy na hindi pa buo, handang mamatay sa kahit anong ihip ng hangin. Ngunit ang tunay na pahirap sa kanya ay hindi lamang ang dilim mula sa labas, kundi ang dilim na nagsisimulang lumitaw sa kanyang puso. Sa bawat paggunita niya sa sinabi ni Elias, na ang kanyang ama ay nagtaksil, lalong bumibigat ang kanyang dibdib. Ang lalaking hinangad niyang maging huwaran ay isa palang dahilan ng sumpa. At mas mabigat pa, unti-unti niyang nararamdaman na baka hindi lamang dugo na maglolong ang dumadaloy sa kanya. Minsan, sa gabi, sa salamin, nakikita niya ang sariling mga mata na kumikislap ng pula. Saglit lang, mabilis naglalaho. Pero sapat na iyon para takutin siya. Baka nga tama sila, baka ako mismo ay kalahati ng kaaway. Isang gabi, habang naglalakad siya kasama si Thomas, nagtanong siya, kung sakaling hindi na ako tao, kung sakaling totoo ang lahat ng kinatatakutan nila, iiwan mo ba ako? Nagulat si Thomas, pero mabilis itong ngumiti. Pilit na pinapawi ang bigat. Meteo, anong klaseng tanong yan? Kaibigan kita. Hindi ako basta aalis. Ngunit napansin ni Meteo ang pag-aalangan sa mga mata ni Thomas, kahit isang iglap lang. At iyon ang nagtanim na maliit, ngunit matalim na duda sa puso niya. Kinabukasan, dumating si Elias sa kubo niya, dala ang masamang balita. Meteo, hindi ka lang basta anak na maglolong. May mas malalim pa. Halos hindi makahinga si Meteo. Ano ibig mong sabihin? Ang kasunduan ng iyong ama sa aswang, hindi lang basta pagtakas.
Binigay niya ang kalahati ng kanyang dugo kapalit ng buhay ng iyong ina. At ang dugo na iyon, dumadaloy sa iyo. Nanlamig si Mateo. Hindi na siya nakapagsalita. Ang lahat ng takot niya ay biglang nakaroon ng laman. Kaya pala naririnig niya ang mga boses. Kaya pala may mga gabing kumikislap ang kanyang mga mata. Hindi siya simpleng tao. Hindi rin siya buong maglolong. Siya ay kalahating nilalang na kinatatakutan niya. Napatayo si Thomas. Ka-Elias, huwag kang magsasalita ng ganyan. Mariin niyang wika. Hindi totoo yan. Hindi ko tatanggapin na may halimaw sa kaibigan ko. Ngunit hindi sumagot si Ka-Elias. Bakus, tumingin lang ito kay Mateo at sa kanyang mga meta, bakas ang lungkot ng isang matandang alam ang katotohanan. Pag-uwi nila, tahimik si Thomas. Ngunit sa gabing iyon, nagising si Mateo nang wala na sa tabi niya ang kaibigan. Mabilis siyang naghanap hanggang narinig niya ang mahinang bulungan sa tabing kagubatan. Dahan-dahan siyang lumapit at doon niya nakita si Thomas, kausap ang isang aninong hindi niya kilala. Hindi pa siya handa, narinig niyang sabi ni Thomas, mahinang-mahina, ngunit malinaw. Pero gagawin ko ang lahat para hindi siya mapunta sa dilim. Napatigil si Mateo. Hindi niya alam kung ano ang mas mabigat, ang katotohanan may kalahating dugo ng halimaw siya, o ang paalam na lihim na tinatago ng kanyang pinakamatalik na kaibigan. Bago siya makalapit, biglang naglaho ang anino at naiwan si Tomas na mag-isa. Nang bumalik ito sa kubo, nagkunwari si Mateo na natutulog. Ngunit ang kanyang puso ay puno ng alinlangan. Ano ang hindi sinasabi ni Tomas sa akin? Mula noon, nagsimula na siyang makaramdam ng distansya. Nandiyan pa rin si Thomas, laging sumusuporta, laging nagbabantay. Ngunit may mga sandali na bigla na lang itong tahimik, o kaya'y tila lumulutang ang isip. Para bang may dinadala ring bigat na hindi sinasabi. Sa perehong panahon, lalong lumakas ang mga anino sa paligid. Isang hapon, may batang babae na biglang nawala habang naglalaro sa may sapa. Natagpuan siya kinabukasan, buhay, ngunit wala ng boses, parang may nilamon ang kanyang kaluluwa. Sa gabi, may mga liwanag na lumulutang sa itaas ng mga bubong, pula at kumikislap, na para bang mga matang nakamasid. At minsan, may maririnig na hagikik mula sa ilalim ng lupa. Dumating ang gabi ng pinakamalakas na takot. Habang nagbabante si Mateo at si Thomas, biglang umulan ng malakas. Ngunit hindi ito ordinaryong ulan, ito'y kulay itim, at sa bawat patak sa lupa, nag-iiwan na marka na parang paso. Ang mga halaman ay natutuyo, at ang mga hayop ay nagwawala. Mateo, sigaw ni Thomas habang tinatakpan ang ulo. Ano to? Hindi nakasagot si Mateo, ngunit sa kanyang dibdib, ramdam niya ang matinding kirot. Ang mutya sa kanyang puso ay naglalagablab, mas mainit kaysa dati, at sa loob ng kanyang ulo, muling nagsalita ang tinig. Hindi mo sila maliligtas. Isa ka sa amin. Ang dugo mo ang magbubukas ng pintuan. Napaupo siya sa lupa, hawak ang kanyang ulo, halos mabaliw sa bigat ng boses. Nang lapitan siya ni Thomas, nakita nitong nagliliyab ng pulang liwanag ang mga mata ni Mateo. Mateo, sigaw ni Thomas. Labanan mo. Hindi ka halimaw. Ngunit sa sandaling iyon, hindi sigurado si Mateo kung kaya pa niyang paniwalaan iyon. Sapagkat sa gitna ng dilim, sa ilalim ng ulan na itim, nakikita niya ang sarili, hindi bilang tagapagtanggol, kundi bilang susi ng lahat ng kapahamakan. At habang nakaluhod siya, unti-unting lumitaw mula sa dilim ang hugis ng isang nilalang, mas maleki, mas nakakatakot kaysa lahat ng nakita niya noon. Hindi pa lubos ang anyo, ngunit sapat na para pasakitin ang kanyang kaluluwa, sapagkat ang hugis na iyon ay kapareho ng kanyang ama. Sa ilalim ng ulan na kulay itim, halos mabingi si Mateo sa tibok ng kanyang puso. Sa harap niya, dahan-dahang humuhugis ang anino, nagiging mas malinaw ang anyo ng lalaking matagal na niyang pilit kinalimutan, ang kanyang ama. Ngunit hindi ito ang ama na bumibitbit ng tabak noong siya ay bata. Hindi rin ang amang may ngiti habang nagbubungkal ng lupa. Ang nakikita niya ngayon ay isang halimaw,
matay pula, balat ay tila sinunog ng apoy, at mga kuko'y mahahaba, handang lumapa. Meteo, mabigat at paus ang tinig na nilalang. Anak ko, ikaw ang magbubukas ng daan. Nanginig si Meteo. Bahagi ng kanyang puso ang gustong umiyak at sumigaw ng ama, ngunit mas malakas ang apoy ng galit at takot. Hindi ako susunod sa iyo, singhal niya. Hindi ako magiging isa sa inyo. Ngunit bago pa siya makagalaw, biglang bumagsak si Thomas mula sa gilid, hawak ang isang lumang sibat na ibinigay ni Elias. Meteo, tumayo ka, sigaw nito. Hindi ka nag-iisa. Naglalaban ang kidlat at ang itim na ulan. Sa bawat pagsalpok ng sibat ni Thomas sa katawan ng halimaw, umalingaw-ngaw ang sigaw nito. Ngunit hindi ito agad tinatablan. Tumatawa lang ang kanyang ama, isang halakhak na nakayanig sa kaluluwa ni Meteo. Mahina, sigaw ng halimaw. Kahit ano pang gawin ninyo, anak ko pa rin siya. At sa huli, babalik siya sa dugo. Hawak ang mutya sa kanyang puso. Sinubukan ni Meteo na ipatawag ang liwanag. Ngunit sa halip na puti, tulang apoy ang sumiklab mula sa kanyang kamay. Natigilan siya, peti si Thomas. Meteo, bulong ni Thomas, puno ng takot at pangungusap na hindi mabuo. Muli, narinig ni Meteo ang boses sa loob ng kanyang ulo. Tanggapin mo. Yakapin mo ang dugo. Sa ganon ka lang magiging makapangyarihan. Ngunit sa kabila ng lahat, may isa pang boses, mahinan ngunit matatag, ang alaala ng kanyang ina. Anak, ang puso mo ang magpapasya, hindi ang dugo. Napahawak siya sa dibdib, pinilit pigilan ang pulang liwanag. Ngunit sa sandaling iyon, umatek ang halimaw, ang kanyang ama, at muntik ng tamaan si Thomas. Walang pag-iisip, itinulak siya ni Meteo palayo, at siya mismo ang sumalo ng hampas. Dumugo ang kanyang braso, halos maputo, at lumuhod siya sa sakit. Ano bang ginagawa mo? Sigaw ni Thomas, halos maiyak. Ngunit kahit nanginginig, tumayo si Meteo. Hindi ko hahayaang ikaw ang masaktan. At doon niya naisip, marahil ito ang tunay na kapangyarihan ng mutya, hindi upang yakapin ang dugo ng dilim, kundi upang ilabas ang lakas mula sa sakripisyo. Isang matinding liwanag ang sumiklab mula sa mutya, mas maliwanag pa sa anumang nakita nila. Nabulag ang halimaw, napaetras, at sa unang pagkakataon, narinig nila itong umungol ng takot. Ngunit may kapalit. Ang liwanag ay nagmula sa lakas ng kanyang kaluluwa, at ramdam ni Meteo na unti-unti itong kinakain ang kanyang buhay. Meteo, tama na, sigaw ni Thomas. Mamamatay ka. Kung ito lang ang paraan, humihingal na sagot ni Meteo, hindi bal na, huwag lang siyang magtagumpay. Lumapit si Thomas, desperado, at walang pag-alinlangan, itinarak niya ang sibat sa katawan ng halimaw. Napasigaw ito, nanginginig ang lupa, at sa huling saglit bago tuluyang bumagsak, tumingin ito kay Meteo. Anak kalako, pipiliin mo ako. Bulong nito bago naging abo na tinanggay ng hangin. Tahimik ang paligid. Wala na ang itim na ulan. Ngunit si Meteo, nakaluhod, halos wala ng lakas. Ang liwanag mula sa mutya ay unti-unting kumukupas at ramdam niya ang bigat ng pagkawala, hindi lamang ng laban, kundi ng ama na minsang minahal niya. Niyakap siya ni Thomas, nanginginig ang tinig. Meteo, tapos na. Panalo ka. Huwag mo akong iiwan. Ngunit sa gilid ng kanyang paningin, may nakita si Meteo, isang anino, hindi pa lubos naglalaho. At mula roon, may malamig na tinig na bumulong. Hindi pa ito ang wakas. Ang dugo ay hindi basta nawawala. At darating ang oras na ikaw mismo ang aming magiging pintuan. Napakapit si Meteo sa braso ni Thomas, halos wala ng hininga, at sa kanyang isip, isa lang ang tanong, kaya ko pa bang labanan ang sarili ko? Habang dahan-dahang bumabalik ang liwanag sa paligid, nakatindig si Thomas, hawak ang kaibigang naghihinalo. Ang bayan ay ligtas, gayon. Ngunit pareho nilang alam, kahit hindi nila sabihin, na ang tunay na laban ay hindi patapos. At sa kalangitan, sa pagitan ng mga ulap na pilit nagbubukas, may pulang kidlat na muling kumislap, paalala na may nakabimbing kapalaran na hindi nila may iwasan.
Madilim pa ang paligid nang muling magising si Meteo. Mabigat ang kanyang katawan, parang hinugot ang lahat ng lakas sa kanya. Ngunit naroon si Thomas, nakaupo sa tabi niya, nakayuko at halatang ilang araw nang hindi natutulog. Naramdaman ni Thomas ang kanyang pagkilos at agad siyang napatayo. May luha sa mga mata. Meteo, sigaw niya, halos mapayek. Akala ko hindi ka na magigising. Napangiti si Meteo kahit mahina. Hindi ako aalis nang hindi nagpapaalam. Gago. Biro niya, pero agad siyang napahinto dahil sa sakit ng kanyang dibdib. Huwag ka nang magsalita, sagot ni Thomas. Ang mahalaga, buhay ka. Ngunit kahit buhay pa siya, ramdam ni Meteo ang bigat ng naging kapalit. Hindi lang ang sugat sa kanyang katawan, kundi ang alaala ng kanyang ama, ang halimaw na kinailangan niyang labanan at patayin. Ang iniwan nitong tinig ay parang nakabaon pa rin sa kanyang kaluluwa, na para bang anumang oras ay muling babalik. Lumipas ang mga araw, unti-unting bumangon si Meteo mula sa kanyang karamdaman. Bumalik sila sa baryo, at sinalubong sila ng mga tao, hindi na may takot o pagdududa, kundi may pasasalamat at paggalang. Maraming nagbigay ng pagkain, damit, at kung ano-anong tulong. Para sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahong siya'y itinaboy at kinutya, nakaramdam si Meteo na tinatanggap siya ng sariling bayan. Ngunit sa loob niya, hindi ganoon kadali ang lahat. Tuwing gabi, naiisip niya ang sinabi ng anino bago ito tuluyang naglaho. Ang dugo ay hindi basta nawawala. Darating ang oras na ikaw mismo ang magiging pintuan. Napapatingin siya sa mutya na nakasabit pa rin sa kanyang puso, tila kumukutita pa minsan-minsan. Hindi niya alam kung iyon ba ay paalala ng kanyang ginawa o babala ng paparating. Isang gabi, habang mag-isa siyang naglalakad sa may ilog, may biglang lumitaw na malamlam na liwanag. Doon, nakita niya ang diwata na minsan nagpakita sa kanila bago ang laban. Mapayapa ang itsura nito, ngunit may lungkot sa mga mata. Meteo, wika nito, natupad mo ang iyong tungkulin, nailigtas mo ang iyong baryo, at naipakita mo na ang puso ay higit sa dugo. Ngunit huwag mong kalilimutan, may kapalit ang lahat ng bagay. Ang mutya ay hindi lamang protection, ito rin ay tanikala. Hanggat suot mo ito, dala mo ang bigat ng sumpa. Napalunok si Meteo. Ibig sabihin ba, hindi pa tapos ang laban? Umiling ang diwata. Ang laban ay tapos na, para sa ngayon. Ngunit ang iyong pag-iral mismo ay magiging pagsubok. Ikaw ang magpapasya kung magiging pintuan ka ng dilim o tagapagtanggol ng liwanag. At tulad ng pagdating nito, naglaho rin ang diwata, iniwan siyang nag-iisa sa tabi ng agos ng ilog. Sa mga sumunod na linggo, sinikap ni Meteo na mamuhay ng normal. Tumulong siya sa mga kapitbahay, nakisama sa mga gawain, at minsan ay nakakatawa pang kinukulit ni Thomas na pumunta sa payesta ng baryo. Ngunit kahit may mga halakhak at sandaling payapa, alam nilang pareho ni Thomas na may sugat na hindi na maghihilom. Minsan, tinanong siya ng isang bata habang nag-aabot siya ng prutas, Kuya Meteo, totoo po bang anak ka ng halimaw? Napatahimik siya. Tumingin siya sa bata at sa kamarahang ngumiti. Totoo, pero hindi iyon ang magpapasya kung sino ako. May pagpili tayo at pinili kong maging tao. At sa sagot niyang iyon, tila nawala ang bigat sa kanyang dibdib, kahit saglit lamang. Sa huling gabi bago sila muling bumalik ni Thomas sa kanilang maliit na kubo sa gilid ng gubat, nagtipon ang buong baryo. May handaan, may sayawan, at may mga kanta matagal nang hindi naririnig. Ngunit si Meteo, tahimik lang, nakatanaw sa mga bituin. Lumapit si Thomas, may hawak na lambanog. Hoy, biro niya, para hindi ka masyadong seryoso. Kahit minsan lang, ngumiti ka. Napatawa si Meteo ng mahina at kinuha ang inumin. Salamat, Thomas. Kung wala ka, baka matagal na akong natuluyan. Kung wala ka, sagot ni Thomas, baka tapos na rin ang baryo. Kaya pareho tayong may utang sa isa't isa. Nagtagay sila at sa katahimikan ng gabi, sabay na tumingala. Sa kalangitan, may mga ulap na kumikilos at sa likod nito, tila may namumuong pulang kidlat.
Hindi iyon kasing lakas na nakita nila noon, ngunit sapat para ipaalala kay Mateo na hindi pa tapos ang lahat. Mateo, mahinang sabi ni Thomas, kung darating ulit ang oras, handa ka ba? Sandaling natahimik si Mateo bago sumagot. Hindi ko alam. Pero kung darating man, hindi na ako tatakbo. Hindi na ako matatakot. At hindi na ako mag-isa. Muling bumalik ang katahimikan, at habang ang buong baryo ay masaya at walang kamalay-malay, naroon si Mateo at Thomas, 2 taong alam ang bigat ng katotohanan. Ang laban ay tapos na. Ngunit ang anino ng dugo ay mananatiling bahagi ng kanilang buhay. At sa kanyang puso, isang bagay ang malinaw kay Mateo. Hindi niya alam kung ano ang darating, ngunit alam niyang ang pagpili ay laging nasa kanya. Dahil ang dugo ay maaaring magdikta ng iyong pinagmulan. Ngunit ang puso ang tunay na nagsasabi kung sino ka. At sa ilalim ng mga bituin, sa katahimikan ng baryo na muling natutulog ng payapa, muling sumagi sa isip niya ang huling tinig ng kanyang ina. Anak, ang puso mo ang magpapasya, hindi ang dugo. At doon, nakahanap siya ng kapayapaan, kahit alam niyang may paparating pang unos.